kumbaga, ang nangyari mga amigo, parang nagkaroon kami ng misunderstanding na hindi dapat pala ganoon, dapat kasi kausapin direkta. So kinausap ko siya kahapon, sabi ko nga sa kanya, o sige ganito, ano ang gagawin natin solusyon, sabi niya. Magandang araw po sa inyong lahat mga amigo. Good morning. Napakaaga ni Ninang. Sabado ngayon, sahod. Naisigit ko yung sahod. Sabi ko magandang araw ngayong araw. Magandang umaga po sa inyong lahat mga amigo. Maaga si Ninang dahil sahod. Pagka Lunes hanggang Biyernes, kaliwali. Lunes hanggang Biyernes, kaliwali. Pagka Sabado, masipag. Magandang araw po sa inyo lahat mga amigo. So for today's video, meron ako ipapakita sa inyo. Yan po, gusto kong ipakita sa inyo to para po at least alam niyo yung mga ganap namin dito. So gusto ko sa inyo ng sentimento ko at gusto ko sa inyo ibahagi sa inyo yung nararamdaman ko. So, andyan po, ayun, si Joanna, kung nakikita nyo po. Ayan. Naglilinis po si Joanna. Mamaya po, i-vlog natin yan, pakita natin. Pero gusto ko po munang ipakita sa inyo kung bakit naglilinis dito sa resort si Joanna. Sobrang emotional ako mga amigo. At grabe yung pinagdadaanan namin at kung paano nag-a-adjust ang bawat isa. So misunderstanding at nandito po si Kuya Wesley. Gusto ko andyan. Good morning Wesley. Good morning Iho. Good morning. Ang aga pa. Ayan, naglilinis-linis po si Wesley mga amigo. So mamaya po ipapakita ko po sa inyo lahat-lahat ng ginagawa namin. Pero gusto ko kasing i-explain sa inyo ang lahat-lahat kung bakit ganito ang nangyayari. So sila po ay turista dito at di kailangang maglinis. Hindi kailangang magtrabaho. Pero yung mga bagay na ganito ay hindi naman araw-araw, hindi man lagi-lagi. Bagkus kapag po meron pong kliyente lamang. So ganito po yun. Gusto ko pong i-explain sa inyo lahat-lahat ang mga nangyayari. Okay. So hindi po lingid sa inyong kaalaman na nagkaroon kami ng misunderstanding ni Joanna regarding po sa kanyang pagtulog sa gabi ay sa umaga at pagka siya ay sa gabi ay siya ay gising. So ganito po yun. Almost 1 month, ganun yung sistema namin. Ganun yung sistema namin sa gabi ay siya po ay gising dahil hindi siya maka-adjust. Maraming problema sa amin na nangyari, kung ano, basta sa amin na lang yon. Pero one day, sabi ko almost 1 month, 2 months na, ganun pa din. So, sa umaga tulog siya, sa gabi gising siya. Para sa akin, hindi pwede yung ganun. Sabi ko, kailangan mong makapag-adjust na. Kailangan na matulog ka sa gabi, sa umaga ka gumising. Kasi maraming trabaho, maraming gagawin sa umaga. So, ang akala ko ay para sa akin, okay lang, sige, ganyan. Enjoy mo muna ang Pilipinas, ganyan-ganyan. Pero habang tumatagal, parang para sa akin ay dapat may mabago kahit sa pagtulog niya. So, nag-usap kami ng masinsinan ni Joanna. Sabi ko sa kanya, ano bang problema? Bakit ganoon? Sabi ko, bakit ikaw ay
mas pinipili mo na matulog sa umaga kaysa sa gabi. Dito sa Pilipinas, dapat maaga, gising ka na, tapos sa gabi ang tulog. Ganun kasi maraming trabaho, sabi ko sa kanya. Although hindi ko siya nire-require na magtrabaho, sabi niya. Tapos, dumating niya sa point kasi na kinausap ko na talaga siya. Na akala ko kasi parang sa amin normal lang ganyan. Okay, sige. So, marami nagsasabi sa akin, hindi Kuya Raul, sabi nga noon, sir, wag ganon, sabi nga noon, dapat mamumuhay siya na yung hindi yung mamumuhay siya na matutulog sa sa umaga. Paano, ano pa matatrabaho niya, diba? Ano pa magagawa niya? Ikaw, bilang responsibilidad mo sila, dapat i-explain mo sa kanila. So, kahapon, nag-usap kami, sabi ko, Joanna, sabi ko, bakit hindi mo i-try matulog sa gabi, sa umaga, ay gumising ka at tayo ay mag-jogging o may gawin tayo, ganyan. Sabi niya sa akin, alam mo, kaya ganito ako kasi wala akong ginagawa sa maghapon. Sabi niya, sa maghapon na lang gagawin ko pagkagising ko, sa bahay lang kami, ganyan. Sabi ko, ay hindi. Sabi ko, Joanna, hindi ganoon. Sabi ko, ikaw ang inaantay ko. Ikaw ang inaantay ko na magising kasi kami bilang Pilipino, pag natutulog, hindi namin pwedeng gisingin yung isang natutulog. Diba, ganoon. Sabi niya gano'n, hindi, sabi niya sa akin, naiinip ako, wala akong ginagawa, bigyan mo ako ng gagawin, sabi ko, bigyan mo ako ng gagawin para yung katawan ko gumana, sabi ni Joanna. Kasi, maghapon, wala ka naman minsan, so ano gagawin ko, di matulog na lang ako, ganyan. So, kumbaga, ang nangyari mga amigo, parang nagkaroon kami ng misunderstanding na hindi dapat pala ganoon, dapat kasi kausapin direkta. So kinausap ko siya kahapon, sabi ko nga sa kanya, sige ganito, ano ang gagawin natin solusyon? Sabi niya, bigyan mo ako ng trabaho, sabi niya, bigyan mo ako ng gagawin. Sabi niya, ayoko na sa bahay lang. Kung asan ka, nandun ako. Asan ka, nandiyan kami ni Wesley, kung ano ang pwedeng gawin. Sabi ko, sige ganito, bukas pupunta tayo sa resort, maglinis tayo at kami mag-check-in. Sabi niya, kung ano pwede mong gawin doon, gawin mo. Kung ayaw mong, kung para lang yung katawan mo gumana, sabi ko sa kanya ganun. Or lahat tayo ay maging okay. Sabi niya, ayun. So sabi niya, starting today, ay siya ay gigising ng maaga, magtatrabaho kasama ko or meaning na trabaho is yung mga pang-araw-araw niya ginagawa, yung mga gano'n, yung maglalaba, yung magluluto or something, kung ano man yung gusto niyang gawin. Pero after noon, isama ko siya kung saan ako dapat pumunta. O isama ko siya kung saan ako pupunta. Ganun po mga amigo. Kaya eto, maaga kami, alas 8 pa lang ng umaga, late si Kuya Belgium. Ayan. Pat late ka na. So, doon tayo pala kay Wesley sa kabila. Hindi, ako doon, sa office. Sa opisina ka. O sige, maglinis ka na. Oo, sige. Ano nangyari? Maglilinis lahat kasi may mag-check-in. Tapos sa kabila, papaanoan ko rin. Linisin na natin lahat para at least isang araw malinis. Tapos sa susunod na araw na uli. Kasi Lunes na tayo maglinis uli. Oh, kasi check-in ngayon, di ba? Hindi naman dilig, Belgium. Sinasabi ko, linis. Oo, di ba? Linis. Oo, ayan nga, nagtatrabaho na si Kuya Belgium. Oo, maglilinis ako after nito. Gusto ko lang tapusin i-explain sa mga viewers kung bakit ang aga ni Joanna. Ganyan. Yun po mga amigo. After nito maglilinis kami mga amigo para at least alam niyo yung mga nangyayari sa amin dito. Kasi ang nauunawaan ko kasi dito is kailangan ni Joanna ng gagawin dito. So marami kong pinupost sa kanya na kung gusto niya ka ako, mag-aral siya ng English. Isa pa yun. Mag-aral siya ng English para matuto siya. Kasi isa pa yun nagiging problema dito na hindi siya makasabay sa mga usapan namin. Yun po mga amigo. Kaya sabi ko, mag-aral siya ng English para at least yun yung pinaka-the best para sa kanya. Yun po mga amigo, gusto ko lang po i-share sa inyo yung aming experience dito na makikita mo si Joanna na
kahit pag pinagsabihan mo siya ng ganoon, kasi before mga amigo, hindi talaga ganito eh. Parang meron takot na ayoko makadisappoint, ayoko na mga ganon. Pero ang pinaka-the best pala is kausapin ng maayos, mga amigo. Kausapin ng maayos para at least alam niyo yung gagawin. Opo, mga amigo. So, yun. Akala lang kasi natin eh. Matagal na yung nangyari yung ganyan na gabi siya gising, ganyan, tapos umaga, tulog. Hindi ko alam pa paano, sabi ko, pag aalis kami, hindi ko na siya ginigising. So, darating ako sa kanila hapon, ganun lang, tapos alis na naman ako. So, parang hindi okay. Ang gusto niya pala is yung laging magkakasama kami kung saan ako nagtatrabaho. Ganun din siya. Ganun din naman pala ang gusto niya. So, and then, marami na nangyari kasi mga amigo. Pero unti-unti ayusin namin kung ano yung dapat. Kasi nag-a-adjust ako. Parehas kami. Ganoon. Pero mas mag-adjust siya dapat. Pero nakikita ko naman, willing naman siya na mag-adjust. Opo. So, ayun po mga kababayan ko. Konting trabaho lang naman. Di naman kailangan magtrabaho ng matagal eh. Ang para sa akin lang is yung maging maayos, maging normal yung pagtulog niya. Kasi yun yung talagang nagiging problema. Siyempre, maghapon, nakatulog siya. After nung pupunta ako sa kanila, after nung uuwi na rin ako. Ala na. Hindi na kami makakapag, minsan hindi na kami nakakapag-vlog, ganun. Hindi kami nagbablog, ganun lang. Minsan 2 days, 3 days, wala naman kami mga vlog, ganyan po. Naiipon lang kung ano lang yung mga naipon. Kaya lang, sabi ko hindi okay kasi siya, hindi na siya magiging masaya, di ba? O yun, hindi na siya maging masaya sa ginagawa niya kapag kaganyan. Di ba? Importante para sa akin yung pag-isa niya rin sa Pilipinas na enjoy niya. Ganun po mga amigo. Kasi meron time para sa paglilibot, meron time para sa pagtatrabaho, meron time para sa gawain bahay, may ganun po mga amigo. So, yun lang po mga babayan ko. Gusto ko lang i-share sa inyo yung aming experience para at least alam niyo yung mga nangyayari sa amin na hindi perfect at walang walang perfect na family o magkakaibigan. Lahat ay mayroong hindi pagkakaunawaan. So, yun po mga amigo. Thank you so much po at God bless po. Asan ba yung ano na yan? Balita ako, best friend mo na to Hindi nga siya Sabi ko, sir, pag hindi siya naliligo, hindi siya susunduin. Ay, sinasabi mo, napaka-diretsa ka pala magsalita. Tsaka kung sabi ko sa kanya, Oo. pag nag-ano siya, susundukin ko siya. Pag hindi siya Nagtino. nag-wild. Oo. Ayan, best friend mo. Wala. Magling. Haripia. Ano? Tumapik ako, sabi niya, you kill me! You kill me.